Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nakasaad. Pumunta ang lahat ng Israelita kay David sa Hebron at sinabi, "Mga kamag-anak mo kami, mula pa noon kahit nang si Saul pa ang aming hari, ikaw ang namumuno sa mga Israelita sa pikipaglaban. At sinabi sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos, aalagaan mo ang mga mamayan kong Israelita tulad ng isang pastol ng mga tupa. Ikaw ang mamumuno sa kanila." Kaya roon sa Hebron gumawa si David ng kasunduan sa mga tagapamahala ng Israel sa harap ng Panginoon at pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Isang araw pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na dating Jebus para lusubin ito. Ang mga Jebusiyo na nakatira roon ay nagsabi kay David. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babasahin ay mula sa aklat ng unang mga kronika, chapter 11, verses 5 to 8. Ngunit sinabi sa kanya ng mga Hebuseo na hindi siya makakapasok sa lungsod. Gayunman, pumasok din si David at nakuha nito ang kampo ng Zion, kaya't kilala ngayon ang lugar na iyon na lungsod ni David. Bago nila pinasok ito, sinabi ni David, ang unang makapatay ng isang Hebuseo ay gagawin kong pinuno. Ang unang nahas umakyat sa kampo ay si Joab na anak ni Zeruias, kaya siya ang ginawang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Doon tumira si David sa kampo, kaya tinawag ang lugar na iyon na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod sa palibot nito mula sa Milo, samantalang itinayong muli ni Joab ang ibang bahagi ng lungsod. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 11, verses 9 to 12. Naging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoon ng mga hukbo. Magigiting na kawal ni David. Ito ang mga pinuno ng matatapang na tauhan ni David. Sila at ang lahat ng Israelita ay sumuporta sa paghahari ni David ayon sa ipinangako ng Panginoon tungkol sa Israel. Ito ang listahan ng mga matatapang na tauhan ni David. Si Jasobeam na Hakmonito ang nangunguna sa 3 na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang nakapatay siya ng 300 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar na anak ni Dodo na mula sa angkan ni Aho. Isa rin siya sa 3 matatapang na lalaki. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 11 verse 13 to 16. Isa siya sa mga sumama kay David nang nakipaglaban sila sa mga Pilisteo sa Pas Damim. Doon sila napalaban sa taniman ng sibada at tumakas ang ibang mga Israelita. Ngunit sina Eleazar at David ay nanatili sa gitna ng taniman. Ipinagtanggol nila ito at pinatay ang mga Pilisteo. Pinagtagumpay nila sila ng Panginoon. Isang araw, pumunta kay David ang 3 sa 30 pinuno ng kanyang mga mandirigma doon sa kuweba ng Adulam. Nagkakampo noon ang mga Pilisteo sa lambak ng Rephaim at naagaw nila ang Bethlehem, habang naroon si David sa isang matatag na kublihan. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabing ito ay makikita sa unang Kronika, Kapitulo 11, versikulo 17 hanggang 20. Ito po ay kay Miraflor. Nauhaw siya, sinabi niya, mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kaya palihim na pumasok 3 matatapang na iyon sa kampo ng mga Pilisteo. Malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem, kumuha silang tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito inom ni David, sa halip inibos niya sa bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, "O Diyos ko, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mataong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito." Kaya hindi ito iniinom ni David. Yun nga mga ginawa ng 3 matatapang na tauhan ni David.
Si Abishai na kapatid ni Joab ang pinuno ng 30 matatapan na tauhan ni David. Nakapatay siya ng 30 Pilistiyo sa pamamagitan sibat niya, kaya naging tanyag siya gaya ng 3 matatapang na tauhan. Ilan po. Maraming salamat. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 11 verses 21 to 25. Siya ang pinakamatapang sa 30, kaya naging pinuno ng mga ito. Ngunit hindi niya napantayan ang 3 mandirigma. Kabilang din sa mga kinilalang kawal si Benaias na anak ni Joyadang taga Kabzeel. Siya naman ang pumatay sa 2 mandirigma sa Moab at lumusong sa balon, minsang taglamig at pumatay sa leong naroon. Siya rin ang pumatay sa higanting Ehipsyo na 2.5 metro ang taas at may armas na isang sibat na ang hawakan ay napakalaki. Sinagupa niya ito na ang hawak lamang niya'y batuta, ngunit naagaw niya ang sibat. Ito na rin ang ginamit niya pagpatay sa higante. Dahil sa mga ginawang ito, siya ay nakilala rin tulad ng 3. Nangunguna siya sa 30, ngunit hindi rin niya nahigitan ang kagitingan ng 3. Siya ang ginawa ni David na pinuno ng kanyang mga bantay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa 1 Chronicles chapter 11 verse 26 to 45. No? Ito po yung itinalaga sa atin. So dito makikita po natin dito sa talatang ito po ay nagtatalakay, no, tungkol dun sa mga matatapang, no, at tapat na mandirigma ni Haring David. Sila po yung tinatawag na mga bayani ni David, no, na buong pusong naglingkod at sumuport sa kanilang hari kahit anong klaseng panganib ay sinusuong po ng mga ito. Dito makikita po natin na yung matauhan ni David ay hindi lang po tapat sa kanya, no, bilang hari, kundi na nagpapakita din ito na kilala din po nila yung Diyos, no, kung kaya't ganun yung kanilang dedikasyon, ganun din yung kanilang mga sakripisyo, ganun din yung kanilang mga pagkakaisa. Dito makikita natin yung matauhan ni David na talagang handa do sa pagsasakripisyo, no. Hindi alintana ng mga magigiting na mandirigma ni David yung hirap, no. Kumbaga dito natin makikita na talagang kahit malagay sila sa anumang uri ng panganib, anumang klase ng mga sakripisyo, talagang andun sila, no, para tupdin yung isang dakilang layunin, yung sumunod sa kanilang hari at na magpakita ng kahalagahan ng pagiging tauhan sa isang hari. So dito makikita din natin, no, yung kanilang mga pangalan na talagang kung bakit naging matagumpay yung kaharian ni David, dahil andyan yung kanyang mga magigiting na mandirigma, no. At ang maganda dito sa mga mandirigma ni David nito, talagang sila ay nagkakaisa at wala doon sa kanila yung inggitan, no. So dito po natin makikita na madaling maabot yung tagumpay kapag sama-sama at wala po yung inggitan. So purihin po yung Panginoon na ibinibigay sa atin sa bawat araw na tayo ay nakakapag-devotion. So God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan.